So muli po, magandang araw na ulit sa atin. So ito yung part 2 natin ngayon sa araw na to. November 18. So ito yung pinag-grass cutter natin last day. Ayan po. Ganda tingnan pagka napalinis ang area. Ito po, kakawan pa rin ito. At meron siyang mga alternate na mga ayan, nyug. Yan, mga nyug. Meron ding ano diyan, may rambutan din diyan na pailan dito. So, yan. Ang ganda po tingnan ng farm pagka malinis. Yan, nandiyan naman yung bahagi ng ano, ng ilog. Malakas yung ilog. Dahil ano yung bagyong ano, Pipito, nagpaulan din. So ayan po. Ayan, maginhawang tingnan pagka ganyang malinis ang halamanan, yung farm. Ayan po, ang lago ng isang kakao. Meron talagang puno na pagka natapat siya sa magandang lugar, magandang pwesto, matabang lupa, hindi po naabunuhan yan, pero namukod tangay siya, napakalago. So yan. So mission accomplished sila dito. Natapos yung binigay ko na assignment. Kumbaga sulit yung ano, yung yan sinasabi ko sa kanila na magtulungan lang tayo. Kumbaga yung pera na ginugol mo sa kanila ay nasusuklian din naman nila ng ano, ng mabuting pagtatrabaho. So ayan po, kakawal yan. Kaya po may mga saging yan, ay ginawa ko pong ano yan noon. Kasi hindi pwede yung kakao na wala siyang kanlong. Namamatay po yan. Ay malalago ito dati yung saging na to. Unti-unti ko na pinapatayan. Ayan yung nagsilbing shelter sa kanila nung maliliit sila. So ayan po. Meron din tayo isang punong rambutan dyan. Ayan, kakawan hanggang doon niya sa may ano. Tingnan natin yung ilog. Dito tayo doon. So ayan po. So pati ako maganda yung pakiramdam ko. Yung bang makita natin yung halaman na walang nakagapo sa kanila. So ayan. Meron tayong ilog dito. Ayan po. Pero yung tubig na yan, pagdating ng tag-araw, umihina lang, mahina yan. Ang problema pa yan, minsan, pagka talagang sagad yung El Nino, halos maiiga po yung tubig na yan. Kaya ano, iba ang panahon natin ngayon. Kung umulan, sobra-sobra. Kung magtag-init naman, sobra-sobra din. Mabuti na nga lang, meron tayong source ng tubig dyan sa kabila, yung sibol. Kasi may mga gubat pa tayo dyan, hindi pa sila apektado. Ito pa yung mga kakao natin. So, maganda.
malinis na po itong lugar na to. Yan yung tubig. Medyo malalim dito kasi may harang yan dyan sa kabila. Pinapadalo niya doon sa kabilang tubig sa kanya. Yung karatig ko dyan. So, ayan. Ito po yung saging na yung mahaba ang buwig, yung tawag nila dito na tampuhin ang tawag dito sa Tagalog, pero dito sa Kabisayaan, yan, yung bangan, salibagyo, ayan, ganyan. Mabababa lang, halos sayad sa yan, tinutukuran yan kasi nababali yan ng mahaba ang buwig yan Style lakatan din siya, matamis din. So ayan po. Nakompleto nila yung yung bang assignment sa kanila. So natutuwa ako dahil yung expected ko na magagawa nila nangyayari. Ayan po, bukas magpo-pruning ako dyan, so hindi na mabibideo. Siguro pahapayawan natin. Mahirap kasi mag-video ng may hawak na cellphone. Ay, may hawak ka na pang cutting. Kaya madalas binibidyoan ko pagka nangyari na. Tumatrabaho din po tayo dyan. Lalo na nung nag-start dito noon. Noong 2015. Talagang lahat ng pagtatanim dyan. Kasama ako ng mga tauhan ko. Nagtatanim din ako. So ako yung mamando dyan. So hindi na tayo kumuha ng ng kumbaga yung ipoposte mo na katiwala. Ako na po mismo yung nagmaniobra. Dahil kung ganun yung sistema kasi, yung kukuha ka lang ng isang tao na katiwala, siya yung mag-handle ng operasyon. Parang kasi marami akong mga karatig dyan sa taas. Yung iba nga nasa Amerika, may pira. Siguro baka mas malaki pang ginastos dito kaysa sa akin. Walang nangyari, hindi po ganito. So ganyan. Kailangan talaga sa farming nandoon ka. So ganun. Yan, dito sila nagsimula nung last may video tayo dito nung nag-start sila. So ang ganda. Yan, nagputik na naman yung karsada papunta ron. Kaya hindi maipasok yung service ko. Ayusin uli yan. Pagka mababaon yung gulong ng truck dyan ayusin pa yan natin ulit. So balikan natin yung kung nandun na yung isa. Nahuli may sakit daw yung asawa, kaya titingnan natin itong baka kailangan na yung tawag dito John, nandyan na si Tonton? Ha?
Yan po, pagka tumagal pala, yan unti-unti na siya magpapalit ng puros Carabao grass. Magiging luntian na siya pagka laging tinatamaan ng panlinis. Yan ganda po pagka yung pag nitong susunod na pag nakayari-yari na sila, ipaipon ko lahat tong mga tuyo na ilagay natin sa isang lugar. Meron po kasi tayong in-order na na shredder para lahat yung mga tuyo ng palapa ng nyug. Isusubo natin dun sa shredder para madurog sila, gawin natin compost pit. Sayang din yan, magiging magiging abono yan. So ganun gawin natin yan para mas lalong maganda, maging malinis. Ipaipon ko lahat yung mga palapa na mga bumagsak, mga tuyo, pati yung mga nyug na tuyo. Ayan po, naglalaglagan na yung ating naglaglagan na sa puno yung ating mga nyug. Ito po yung nakalinya natin na nyug. Yung gaganda na pala. Yan po. Bali yan, 10 meters yung pagitan yan. Tapos doon pala, namatayan tayo ng langka doon. Magtatanim na lang ulit doon kasi tinatamnan ko ng alternate yung gitna ng 10 meters. So puro hybrid to. Yun, halos umupo na yung isa ang bilis. Lang po to, magti 3 years lang yan So palibhasa nga alaga. Ang ganda Yan po, ay may bunga na nga po Ay, nako. Kasi hybrid ito. Tingnan niyo, mag 3 years lang Yan po meron na siyang puso Ang galing. Hybrid po ito, galing ng PCA. Na makita niyo po pag namunga yan, talagang mas matindi yan kaysa doon sa dwarf. Galing ito sa Philippine Coconut Authority. To ang doon kasi sa binigyan kasi yung KDF ng ng PCA. Ngayon kami, bagamat nagbayad kami diyan, hindi kasing mahal. So yan yun. Ang ganda. May puso na pala. Okay mga ka-farmer, another sit up na lang tayo. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. God bless po sa ating lahat.